Magandang umaga po muli sa ating lahat mga kapatid at tayo ay nasa pagpapatuloy ng ating pag-aaral patungkol sa ating confession. At ngayon maganda kasama natin yung ating mga regular attenders sa pag-attend sa ating pong topic ngayon kasi very important, napakahalaga nitong araw na ito sapagkat pag-aaral natin yung isa sa pinaka masabi natin na practical application ng ating pong napag-aralan, particular in chapter 22, paragraph 7. At ngayon pong araw na ito, pag-usapan natin yung practical application ng 1 in 7. Kumbaga parang ganito mga kapatid ang ating titingnan. Kung yung pong paragraph, chapter 22, paragraph 7, ay tinalakay natin na medyo mahirap na yung pagsasabuhay ng isa sa 7 araw, isa na ilalaan mo para sa Panginoon. Sa gayon ding paraan mga kapatid ay makikita natin na meron ding ganitong challenge. Kasi ngayong araw na ito, pag-uusapan natin paano ipapamuhay yung isa sa 7. So ito yung practical application ng ating pong napag-aralan sa paragraph, chapter 7, paragraph, chapter 22, paragraph 7. So ang ibig sabihin nito mga kapatid, hindi sapat pala na malaman natin na merong itinalaga ang Diyos na isang araw sa bawat isang linggo. Dapat malaman din natin kung paano natin dapat gamitin ang araw na ito. Paano ba natin gugugulin ang isang araw ng linggo? Sa una, gusto ko munang liwanagin sa inyo na ang Biblia ay hindi nagbibigay sa atin ng buong listahan ng hindi pwede at pwedeng gawin sa araw ng Sabat. Gayunpaman, nagbibigay ito sa atin ng mga gabay kung paano natin magagawang banal ang araw ng Sabat. Kaya niya ko po kayo na sabay-sabay nating basahin ang ating confession, the last paragraph ng chapter 22. Ready? Read. 1689, Baptist Confession of Faith, chapter 22, paragraph 8. Ang Sabat ay pinananatiling banal ng mga tao sa Panginoon kapag natapos nilang ihanda ang kanilang mga puso at isinaayos ang kanilang karaniwang mga gawain, ay hindi lang nila sinusunod ang isang banal na pamahinang buong araw mula sa kanilang sariling mga gawain, mga salita at mga iniisip tungkol sa kanilang pansalibutang mga gawain at mga libangan. Bagkos ay iniuukol din nila ang buong panahon nila sa pampubliko at pampribadong mga gawain ng kanilang pagsamba at sa mga tungkulin ng pangailangan at kahabagan. So, pinamagatan natin itong last paragraph ng chapter 22 na pananatilihing banal ang araw ng Panginoon. In the first paragraph, makikita natin sinabi ito na ang Sabat ay pinananatiling banal para sa Panginoon. The Sabbath is then keep holy unto the Lord. Now, anong ibig sabihin natin pag sinabi natin panatilihing banal ang araw ng Panginoon? Una, pag-usapan natin ito in the context of the Bible. Pag sinabi natin banal, hindi naman ito nangangahulugang malinis o walang kasalanan. By definition, kapag ginamit ang salitang banal, ang ibig sabihin nito ay ibukod, itinalaga, o inihiwalay para sa Diyos at para sa kanyang layunin. So when we say one thing is holy unto the Lord, ang ibig sabihin nito, ito ay itinalaga mo para sa Diyos. Isa-separate mo ito para sa Diyos. So ang banal ay yung ibinukod at itinalaga para sa Diyos, para saan? Upang gamitin para sa kanyang kaluwalhatian at ayon sa kanyang kalooban. Dito rin natin yung salitang, yung parehas na salita na ginagamit natin usually ay salitang dedicated. When we say dedicated means ito ay ibinibigay mo sa Diyos. Kaya medyo maingat ako kapag may mga tao na nagsasabi sa akin, nagpapa-dedicate ako ng bahay at magpapa-dedicate ako ng sasakyan. Pag sinabi nyo ipapa-dedicate nyo ang inyong bahay, ibibigay nyo sa gawain ng Panginoon. Kaya kung gusto nyo magpa-dedicate, okay lang.
Pag sinabi niyong ipapadedicate ko itong sasakyan, ibig sabihin, ibibigay niyo sa gawain ng Panginoon. Kaya pag may gusto sa inyo magpa-dedicate, okay lang po yun. Sabihin niyo lang po, ibig sabihin, ibibigay niyo po yung sasakyan. The same with the child. Na pag sinabi niyong i-dedicate ko ito sa Panginoon, ang ibig sabihin, you will separate this for God. Para ito ay ibigay mo para sa Panginoon. Ganun din yung konsepto pag sinabi natin consecrated or holy unto the Lord, yung isang bagay na ito ay ibibigay mo sa Diyos. So, yung sinabi dito, yung one day in 7 is holy unto the Lord. Yung isang araw, ibibigay mo sa Diyos para gawin itong banal. So, ang salitang Hebreo nito ay kadosh, at ang salitang Griego nito, nung sinalin sa Septuagint, ay hagios, at ito ay kapwa may pangunahing diwa na paghihiwalay o pagtatalaga sa Diyos. So, very clear na pag sinabi niyong holy unto the Lord, pinapaging banal para sa Panginoon, it will be separated from the ordinary to be used for God's glory. So, ang tanong natin ngayon, paano mapanatiling banal ang araw ng Panginoon? Una, tandaan natin, ayon sa kapahayagan, ang paghahanda para sa araw ng Panginoon ay nagsisimula bago pa man dumating mismo ang araw ng Panginoon. To make the holy day is prepare it before the holy day. Sabi ng confession, kapag matapos nilang ihanda ang kanilang mga puso at isinaayos ang kanilang karaniwang mga gawain. Therefore, ang paghahanda sa pagsamba ay nagsisimula hindi sa araw mismo ng pagtitipon, kundi bago pa man sumapit ang araw ng Panginoon. Hindi parang katulad pagising ng umaga, uy, Lord's Day ngayon, let us prepare ourselves. Hindi pala ganun yon. Dapat before the Lord's Day, you are preparing yourself already. Meaning to say, Sabado pa lamang, inihahanda na natin ang ating sarili sa araw ng pagsamba. At meron dalawang uri ng paghahanda. Paghahanda ng puso. Ang Sabat o yung Christian Sabbath ay hindi lamang pisikal na pahinga o pagtigil sa mga gawain. Higit sa lahat, ito ay isang spiritual na kapahingahan at banal na paglapit sa Diyos. Kaya bago pa man ang paghahanda ng mga pisikal na bagay, unang dapat na ihanda ang puso. Katulad ng paghahanda ng Israel bago sila lumapit sa Sinai. Ang mga taong ito ay naglilinis muna ng kanilang puso sa harapan ng Diyos. Kaya before pa tayo umattend ng Sunday, Sabado pa lamang nandun na yung ating pananalangin, pagsisiyasat ng ating sarili, pagsisisi sa ating mga kasalanan, at pananabik sa salita ng Diyos. So, maganda na bago kayo umattend ng araw ng Sunday, Saturday pa lang, naihanda na natin ang ating puso. In historical example, sina Benjamin Kitch at ang ibang mga Puritans ay nagtuturo na ihandaan ng mga Kristiyano ang kanilang puso bago sumapit ang linggo upang hindi sila dumating sa pagsamba na ang isip ay puno pa rin ng mga bagay ng sanlibutan. Kung parang ganito, linis mo na muna ang isip mo para pagdating mo ng araw ng linggo, handa ka sa pakikinig ng salita ng Diyos. Lahat ng distraction ng isip at puso ay iyong tatanggalin para makapaghanda ka at maging katanggap-tanggap sa iyo ang salita ng Panginoon. Secondly, aside from paghahanda ng puso at isipan, paghahanda ng mga karaniwang gawain. Dahil ang araw ng Sabat ay araw ng pamamahinga at pagsamba, take note, ang mga karaniwang gawain ay dapat tapusin bago ang araw ng pamamahinga at araw ng pagsamba. Ang ibig sabihin, ang kinakailangang gamit o bagay hanggat maaari ay handa bago pa man ang araw ng pagsamba upang hindi maging kabalahan sa mismong araw ng pagsamba. Ang layunin nito upang mas maging malaya ang isip at puso ng isang tao sa araw ng pagsamba. Again, historical practice, maraming mga Puritans at mga particular Baptist ang ginagamit ng Sabado ng gabi o Sabado upang ihanda ang kanilang tahanan. Inihahanda ng kanilang mga damit, inaayos ng kanilang mga gawain. Meron po ang iba ay nagpapagasolina na noong mga panahon na yon.
Nagtitipon sila bilang isang pamilya sa pananalangin. Pero hindi nila ito ginagawa bilang isang legalistikong paraan, kundi ginagawa nila ito para hindi maagaw ang kanilang atensyon, ang kanilang isip, ang kanilang katawan sa paghahanda sa araw ng Sabat. Di ba? Karaniwan ganito. Kaya nagkakaroon ng problema ang puso at saka ang isip pagdadalo. Kung kailan araw ng linggo, tsaka maghahanap ng damit. Yung mga magulang kaya nainit ang ulo sa mga anak, walang inihandang damit, tanghali na. Late na naman tayo, hindi naman kayo nag-ayos ang damit. Yan, kakabulo sa loob ng bahay. Tanghali na naman kayong gumising, hindi naman kayo nagluluto. Maraming mga pwedeng maging dahilan para yung araw ng linggo na maging banal ay nagiging hindi banal sapagkat nauuna yung galit kasi hindi na ihanda ng Sabado. Di ba, maganda nga naman, kung araw pa lamang ng Sabado, planchado ng lahat ng damit. Kung kayo magluluto, naihanda nyo ng lahat ng lulutuin. Hindi kung araw ng linggo, doon pa kayo, bumili ka muna sa tindahan. Tapos pag wala sa tindahan, punta ka doon sa mga tindahan. Magagalit na yung magulang kasi hindi dumating ng tama sa oras. Meaning to say, general, everything that can be prepared on Saturday must be prepared so that on Sunday, hindi na siya magiging abalahan. Nakuha niyo po? So, kapag naihanda na ang lahat ng bagay ng araw ng Sabato, ito ang mangyayari. Mababawasan ng inyong alalahanin sa mismong araw ng samba. Ito yung mabigat. Araw ng Sabado, hindi na malansya. Nasira ang plancha ng linggo. Sira na ang araw mo. Nag-burn out. Diba? So, maraming mga bagay na pwedeng mangyari na magiging sagabal para maging tama ang puso mo ng pagsamba ng araw ng Sabado, ng linggo. Kaya dapat, lahat ng kaya mong gawin, ihanda na ng araw ng Sabado. Now, tingnan natin ang Lord's Day bilang isang banal na pamamahinga. So, ang araw ng pamamahinga ay hindi simpleng pagtigil lamang sa trabaho. Ito kasi yung connotation malagi. Pagpahinga, walang ginagawa. Pag sinabing pahinga, titigil ka sa lahat ng iyong ginagawa. Hindi yun ang ibig sabihin talaga ng Lord's Day. Una, tandaan nyo na kahit ang mga hindi Kristiyano, maaaring hindi magtrabaho ng isang araw. Meron tayong tinatawag na day off. Di ba yung mga company, lalo na yung mga government officials, government sector natin, walang pasok ng Sabado at saka Linggo. Kaya ang tingin ng marami, ang araw ng Linggo is day off. Titigil ka, mamamahinga ka, pero hindi ito para sa Panginoon. Basta ito ay tigil lang ng pamamahinga. Now, ganda po ang sabi ng ating confession. Isang banal na araw na pamamahinga, o isang banal na pamamahinga buong araw. Ang Sabat ay hindi nangangahulugang walang anumang gagawin. Ito ay araw ng pamamahinga mula sa ating karaniwang hanapbuhay at mga pangmundong libangan o worldly habits upang italaga ang ating sarili sa pagsamba sa Diyos. Mula, sabi po dito sa ating confession, mula sa kanilang sariling mga gawain. So tumutukoy ito sa normal na hanapbuhay at pang-araw-araw na gawain. So, originally, kapag tinignan natin yung pong ika-4 na utos na remember the Sabbath holy, Sabbath day and keep it holy, at ikaw ay titigil sa ikapitong araw ng paggawa, ang context talaga noon is ganito. Titigil ka sa lahat ng ordinaryong gawain na ginagawa mo sa loob ng 6 na araw. Para sa ikapitong araw, ikaw ay mamamahinga at gagawa ng mga gawain para sa Panginoon. So, hindi yung ibig sabihin ng namamahinga, wala kang gagawin. May gagawin ka pa rin, pero mga gawain para sa Panginoon. So, ang ibig sabihin, hindi dito ipinagbabawal ang lahat ng pag-ilos o paggawa sa araw ng Panginoon. Ang ipinagbabawal dito ay ang karaniwang gawain na ginagawa natin nung 6 na araw. Nagets? Naintindihan? Yung ordinary 6 days, do the ordinary thing. But on the 7th day, which is the Sabbath day, on the New Testament is the first day, which is the Lord's Day, is titigil ka sa ordinaryong gawain para mamahinga at gawin ng mga gawain para sa Panginoon. Sabi ng confession, mula sa kanilang mga sariling salita at mga kaisipan,
mga salita tungkol sa kanilang pansanlibutang mga gawain at mga libangan. Ibig sabihin, hindi lang pala mga kamay ang kailangang magpahinga, pati daw po ang dila at ang isip. Ang isang tao, maaari daw nasa bahay pa ng bahan, ngunit ang kanyang isip ay maaaring puno pa rin ng mga bagay na patungkol sa mundo. Ang pinag-uusapan sa loob ng church patungkol pa rin sa negosyo, patungkol pa rin sa pera, patungkol pa rin sa politika, o kaya naman patungkol sa kanilang mga worldly habits, o yung kanilang mga pangmundong libangan, which is, wala namang problema pag-usapan niyang negosyo, pera, politika, or mga makamundong libangan in 6 ordinary days. But not on the Lord's Day. Not on the day na sineperate to be holy for the Lord. Kapag ganito ang naman ng dila at isip natin, hindi natin naiingatan ang kabanalan ng araw ng Panginoon. Kaya ibig sabihin, ang Sabat ay usapin ng puso at isipan bago maging usapin ng gawain. Pangalawa, ito ay pagtigil mula sa pangkaraniwang gawain o trabaho at mga pangmundong kasiyahan. Ngayon, ano yung biblical base natin dito? We can get the principle sa aklat ng Isaiah chapter 58, verse 13 to 14. Ganito ang sabi, kung iyong iuurong ang iyong paa sa Sabat, sa paggawa ng iyong kalayawan sa aking banal na arawan, at iyong tawagin ang Sabat sa kaluguran at ang banal ng Panginoon na marangal, at iyong pararangalan na hindi ka lalakad sa iyong mga sariling lakad, ni hahanap ng iyong sariling kalayawan, ni magsasalita ng iyong mga sariling salita. Kung magkagayon, malulugod ka nga sa Panginoon. Now, ano yung context ng Isaiah 58? Nagsimula po ito sa isang matinding pagsaway ng Diyos sa kanyang bayang Israel. Hindi dahil sila ay kulang sa mga gawaing pangrelihiyon, kundi dahil ang kanilang pagsamba ay panlabas lamang. Kumbaga sa panlabas, masigasig sila sa pananampalataya, ngunit malayo naman ang kanilang loob sa Panginoon. Sa ganitong paraan, sa Bagong Tipan, dito po sinaway ng Panginoon ng mga Pariseyo, kung saan maingat nilang tinutupad ang mga panlabas na gawain ng pangrelihiyon, ngunit ang kanilang puso ay malayo sa Panginoon. So parang katulad sa Lumang Tipan, sa Bagong Tipan, nag-aayuno ang mga Hudyo, ngunit ang kanilang pag-aayuno ay hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Hindi lang sila umiiwas sa pagkain, pero yung kanilang, umiiwas man sila sa pagkain, pero ang kanilang puso malayo sa Panginoon. Nananatili sila sa kasalanan. Habang sila ay nag-aayuno, ang ginagawa daw nila ay patuloy nilang hinahanap yung kanilang personal na pakinabang. Kaya ang sabi ng verse 3 ng Isaiah is ganito, 58 verse 3, narito sa araw ng inyong pag-aayuno ay inyong hinahanap ang inyong sariling kalayawan at inyong pinapahirapan ang lahat ninyong mga manggagawa. So anong punto natin dito? Ang tunay na kabanalan hindi nasusukat sa dami ng ating mga gawaing pangrelihiyon. Ang Diyos ay hindi nalulugod sa mga seremonyang walang kasamang pagsisisi, pag-ibig, katarungan, at tunay na pagsunod. Therefore, ang pag-aayuno, gaya ng gawaing pagsamba, ay dapat nagmumula sa isang mapakumbaba na puso sa harapan ng Diyos at nagnanais na ito ay sundin. Ito ang dahilan kung bakit kinundina ng Panginoon ang mapagpaimbabaw na pag-aayuno ng mga Israel. Dahil ang kanilang reliyon ay nasa labi at kilos lamang, ngunit hindi nakikita sa kanilang buhay. Therefore, ito mga kapatid, ang tunay na pagsamba hindi nakikita lamang sa panlabas na ritual, kundi sa pusong binago ng Diyos at nagbubunga ng tunay na pag-ibig at pagsunod sa Diyos. Therefore, in Isaiah 58, itinuturo mismo ng Diyos kung paano natin dapat tuturing ang banal na Sabat. Hindi ito dapat gawin para sa ating sariling kalayawan o sa ating sariling gusto. Ano daw ang tinuturo sa atin sa Sabat? Una, pag-iwas sa mga bagay na maaaring gawin sa ibang araw ng linggo, ngunit hindi nararapat gawin sa araw na itinanggi ng Diyos para sa Kanya. Isang araw lamang sa bawat ito ang inihingi ng Panginoon.
Sa loob ng 6 na araw, maaari mong gawin ang karaniwang hanapbuhay at iba pang mga gawain. Ngunit sa iyong araw, dapat mong ituring na banal, natatangi at nakatalaga sa Diyos. Dahil dito, ang mga bagay na matuwid at naaayong gawin sa 6 na ordinaryong araw ay hindi naaangkop na gawin sa araw ng Sabat. Pangalawa, huwag mong gawin ang sarili mong gawain. Sabi ng ito tinuturo ng Isaiah 58, tinatawag ng Panginoon ng kanyang bayan na ituring ang Sabat bilang isang banal, sagrado, at marangal na araw. Sa anong parang mo ito gagawin? Paano mo ito masasagawa? Sa pamagitan ng pagbubukod nito mula sa ibang mga araw ng linggo, hindi lamang ang ating pag-iisip, kundi lalo na ang ating ginagawa. Ang salitang pigilin ng iyong paa, ayon po sa Isaiah 58, o ibalik ang iyong paa ito, larawan ito ng self-control o pagpipigil na lapastanganin ang banal na araw ng Diyos. Ipinapahiwatig nito na ang Israel ay namumuhay sa Sabat na parabang ito ay karaniwang araw lamang. Naglalakbay sila sa kanilang sariling layunin. Nagtatrabaho, nagpapatuloy sa kanilang mga negosyo, at ginagawa ang lahat ng kanilang pangkaraniwang gawain. Na parabang ang nangyayari, na common, itinuturing nila ang araw ng Sabat na parang isang ordinaryong araw din lamang. Sa paggawa nito, ito yung problema, nilalabag mo ang ika-4 na utos dahil hindi mo binibigyan ng halaga ang utos ng Panginoon. Now, ito pong utos na ito in Exodus chapter 20, ngunit sa 7 araw ng Sabat ng Panginoon mong Diyos, sa araw na yon ay huwag kang gagawa ng anumang gawa. Ang moral law na ito, itong principle na ito ay nagpapatuloy sa New Testament. 1 in 7 in the Old Testament is 7th day. Sabat, Sabado. Nagpapatuloy ang 1 in 7 in the New Testament, ito naman ay ang first day, araw ng linggo or Lord's Day. Therefore, ano ang dapat natin gawin? Hindi natin dapat ituring ang linggo na isa lamang sa pangkaraniwang araw ng pagtatrabaho. Ang ating karaniwang gawain at hanap buhay ay dapat itigil upang buong araw na maitalaga sa pagsamba sa Diyos. Pakikinig ng pag-aaral o ng pangangaral, pananalangin, pakikisama sa iglesia at sa gawain kinakailangan at mga gawain ng awa. Sa ganitong paraan, ipinapakita natin ang araw ng Panginoon ay tunay na banal, natatangi at marapat na parangalan. Tumigil daw po tayo sa paggawa ng iyong sariling kalayawan. Nagtuturo ito na iwasan ng paggawa ng anumang nais ng sarili o ng anumang pansariling kasiyahan o kalayawan lamang. Now ito hindi po likas na masama ang mga hobbies o yung mga libangan. Walang mali na enjoy mo ang mga bagay na ipinahintulot ng Diyos na pwede mong gawin. Ang kasiyahan ay kalooban din ng Diyos na maaari mong gawin ng may pagkapasalamat. Ngunit, yung parirala o yung praise na paggawa ng iyong sariling kalayawan ay hindi mo dapat unawain na parabang lahat ng kasiyahan ay kasalanan. Kailan ito hindi pwedeng gawin? Ito ay hindi pinapahintulutan na gawin sa araw ng Sabat. May mga gawain at libangan na walang masama sa ibang araw, ngunit kapag ito ay ginawa mo sa natatanging araw, which is ang araw ng Sabado, nawawala ang layunin na gawing banal ang araw ng linggo. Sapagkat ginagawa mo ito bilang isang ordinaryong araw. Sa Sabat, hindi pinagbabawal ang magsaya. Pero dapat ang kasiyahan mo sa Sabat ay hindi sa mga bagay na makamundo, kundi nasa Panginoon. Therefore, ang kagalakan natin dapat pag-araw ng linggo ay nasa ating pagsamba. Nasa iglesia, sa kanyang salita, sa fellowship, sa mga sacraments, sa unity ng church.
So ang paraan ng ating paggamit ng araw ng Panginoon ay dapat nagpapakitang naiiba ito sa ibang araw ng isang linggo. Kaya ang Sabat, ang araw ng Panginoon, ang pinakadakilang araw ng pagkapakita ng pagtatatwa sa sarili. This is the greatest day to show your self-denial. Because on Sunday, you will do whatever God told you to do. Now, tingnan natin. Ang araw ng Panginoon, buong araw na iniuukol sa pagsamba. Buong araw. Gising mo kayo? Buo. Hindi kalahati. Sabi ng confession, bagkos ay iniukol din nila ang buong panahon nila sa pampubliko at pribadong mga gawain ng kanilang pagsamba at sa mga tungkulin ng pangangailangan at kahabagan. Ang araw ng Panginoon ay isang buong araw ng pamamahinga, isang buong araw ng pagsamba, hindi kalahating araw ng Panginoon, hindi 2 oras ng Panginoon, kundi isang buong araw ng Panginoon. Sa karamihang mga framers ng 1689 at ng mga particular Baptist at Puritan, ang kanilang paniniwala dito, sa kanilang sinulat na ito ay tumutukoy sa 24 hours. Buong araw, hindi 6 to 6. 6 in the morning, then 6 in the afternoon. Meron kasing connotation, ang worship is yung umaga lang. Pagdating ng hapon, wala na. Okay? Isa pa paliwanag natin, paano natin gagawin na banal ang 24 hours? Kailangan bang 24 hours tayo nakikinig ng pangangaral? 24 hours ba tayo dapat nagtitipon? Hindi po. Ano yung mga pwede nating gawin para mapanatili nating banal ang 24 hours? Ang araw ng Panginoon. Una, pampublikong pagsamba. So nandito yung pangangaral ng salita ng Diyos, pananalangin, pag-aawitan, pagbabasa ng kasulatan, mga ordinansa, pagbibigay at pagkasama-sama. Sa maraming Puritans at mga particular Baptists, tinatawag nila itong mga gawa ng kabanalan o works of piety o mga gawa ng pagsamba. Now, may paniniwala kasi ang mga Pariseyo na bawal ang lahat ng gawain sa araw ng Sabat. This is the law of the Pharisee. You need to stop from doing everything. Pero meron ditong itinuturo ang Panginoon. Paano kaya naman yung mga naglilingkod sa araw ng Sabat? Pakinggan niyo yung Matthew chapter 12, verse 5. Hindi ba ganinyo nababasa sa kautusan na sa mga araw ng Sabat ay nilalapastangan ng mga sacerdote sa templo ang Sabat at sila'y walang sala? Isa ito sa mga talata ng pagtutuwid ng Panginoon sa mga maling pagkaunawa ng mga Pariseo tungkol sa Sabat. Tungkol po ito sa mga sacerdote na naglilingkod sa templo. Totoo lang, sa araw ng Sabat, mas marami sa kanilang gawain kaysa kanilang karaniwang araw. Mas maraming ginagawa ang mga Pariseo, ang mga pari noon sa Sabat kaysa ordinary day. In Numbers 28, verse 9 to 10, may mga karagdagang handog na dapat ihandog tuwing Sabat. In Leviticus 24, verse 5 to 9, meron silang inihahandog na tinapay. At ito ay ginagawa tuwing araw ng Sabat. Pinapalitan nila ito tuwing araw ng Sabat. In short, mas abala ang mga sacerdote sa araw ng Sabat kaysa ibang araw. Pero ano sabi ng Panginoon sa talata na sa Matthew 12? Sila'y walang sala. Hindi nilalabag ang Sabat sa paningin ng Diyos kapag ginagawa ng mga sacerdote ang kanilang tungkulin. Therefore, hindi sila nagkakasala kapag ang ginagawa nila ay mga gawaing nararapat sa araw ng Sabat. So in Sabat, hindi ibig sabihin pagtigil sa lahat ng ginagawa, na lahat as in, kundi may pwede kang gawin na pwedeng katanggap-tanggap sa Diyos, gaya ng paglilingkod. Kung susundin natin ang tradisyon ng mga Pariseo, nilalapastangan natin ang lahat ng ginagawa natin, nilalapastangan natin ng Diyos sa lahat ng ginagawa natin ngayong araw ng linggo. Totoo lang, mas marami akong pagkapagal at mas pagod na pagod ako pag linggo
kaysa ibang araw. Dahil pagkatapos kong mag-preach, ubos na yung aking energy. Pagkatapos kong magturo ng Sunday School, lalo na pag ang aking na-PCC ay maraming problema, talagang ubos ang aking lakas. Parang pagod na pagod ako ng araw ng Sunday, kaya ang gusto ko mamahinga na lamang. Nagkakasala ba ako? Yung mga naglilingkod, nagpipiano, nagigita, wala tayong gitarista pa, mga nagluluto, mga-ushers, mga nagtuturo sa Sunday School, are they sinning just because they are doing something on the Lord's Day? Ang sagot natin, hindi. Sapagkat papatak ito sa works of piety. Mga gawa ng kabanalan o mga gawa ng paglilingkod sa araw ng pagsamba. Ang mahalagang prinsipyo, ang mga gawaing may kaugnayan sa pagsamba sa Diyos ay hindi paglabag sa Sabat, sa halip ang mga ito ay gawaing iniuutos at kinalulugdan ng Diyos. Therefore, ang works of piety o ang gawa ng kabanalan ay naaayon sa Sabat. Anumang gawain na ang pangunahing layunin na itaguyod ang pagsamba sa Diyos ay hindi lumalabag sa Sabat. Gaya na sinabi ko sa inyo kanina, yung pastor na nangangaral, yung mga nagpapaawit, yung mga guro sa Sunday School, yung mga nag-a-ushers, yung mga nagluluto, though ito ay mga trabaho, mga gawa na ginagawa natin, but again, this is not an ordinary work that we do every in 6 days of the month, 6 days of the week. Ito ay ginagawa natin extraordinary kapag araw ng linggo. So, ang ibig sabihin mga kapatid, may pwede tayong gawin na hindi paglabag sa Sabat kung ito yung mga gawain na may kinalaman sa pagsamba. Paano pa natin magagawa? Ayon sa ating confession, ito'y magiging banal. Gawin itong pribadong pagsamba. Kasama rito yung mga personal na pagbabasa ng Biblia, pananalangin, pagbulay-bulay, at pag-uusap patungkol sa mga napakinggang doktrina. Practical application. Ang araw pala ng Sabat, ang pinakamagandang araw para habulin ang mga kulang mo. Kulang mong araw pagbabasa ng Biblia. Yung kulang oras mo ng pagbulay-bulay at pananalangin. Yung kulang na oras mo ng pagbabasa ng Christian books. Therefore, hindi kinakailangan na sa buong maghapon ay nakikinig ka lamang ng preaching. Ang araw ng Sabat pwede mong gamitin para ituloy ang iyong Bible reading. Yung iyong prayer life. Yung pagbabasa mo ng mga Christian books. Instead of doing worldly things, mga secular things which is not inherently wrong, if you do it on other 6 common days, ang gagawin mo, papalitan mo ito ng mga spiritual na bagay. Mga personal. But not only personal, but family worship. Sa araw na ito rin ang pinakamagandang araw na dapat maglaan ng panahon para sa pagbabasa ng kasulatan, bilang pamilya, pagtuturo ng katikisem, pag-awit ng mga awit na papuri sa Panginoon at pananalangin. Ito pala yung pinakamaganda. Pagkatapos ng pagsamba, pagkatapos ng fellowship, pag-uwi sa bahay, huwag bukas agad ang TV, huwag agad hawak ang cellphone. Hindi pala yun ang dapat na gawin pag-araw ng linggo. Pag-uwi sa bahay, likumin ng mga anak. Anak, anong natutunan natin ng araw ng linggo? Ibahagi mo natutunan mo. Umawi tayo sa Panginoon. Balikan natin ang ating mga natutunan. Hindi nyo hahayaang matapos ang araw ng linggo na napapasukan ng mga ordinaryong gawain ng araw ng 6 na araw. Isa-separate ito para sa araw ng Panginoon. Historical example, si Hercules Collins ay kilala sa paghihikayat sa mga magulang na gamitin ang araw ng Panginoon sa pagtuturo ng pananampalataya sa kanilang mga anak. The best day to teach your children about the Word of God is on the Lord's Day. Pangalawa, ano pa ang mga pwede natin gawin sa araw ng Sabat? Mga gawain ng pangailangan at gawain ng awa. Ito yung mga duties of necessities and duties of mercy. Dito natin makikita yung balancing pahayag ng ating confession. Ang kapahayagan, tandaan nyo, ay hindi nagtuturo ng legalism. Dahil hindi ito nagbigay ng mga espesipikong listahan ng mga pwede at hindi mo pwedeng gawin, na gaya ng ginawa ng mga Pariseyo,
na naglista sila ng bawal, 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 bawal. Lahat na lamang ay ipinagbawal nila para daw hindi mo malabag ang araw ng Sabat. Hindi ho ganon ang ginawa ng ating confession. Nagbigay sila ng guidance kung ano yung mga pwede at hindi mo pwedeng gawin but hindi listahan. Ibig sabihin, nagbigay sila ng mga principles for us to be guided kung ano ang mga pwede at hindi pwedeng gawin. At isa sa mga pwede nating gawin sa araw ng Sabat na hindi pwede sa mga Pariseyo ay duties of necessity. Anong ibig sabihin nito? Tumutukoy ito sa mga gawaing hindi mo maaaring ipagpaliban. Mga bagay na kailangang gawin kung hindi ay maaaring magkaroon ng malaking pinsala o epekto. Bible verse, Matthew 12, 1-4. Matthew 12, 1-4. Nang mga panahong iyon naglakad si Jesus sa araw ng Sabat, sa mga bukirin ng trigo, at nagutom ang kanyang mga alagad at nagsipang mulang magsikitil ng mga uhay at magsikain. Datapwat pagkakita sa kanya ng mga Pariseyo ay sinabi niya sa kanila, tingnan mo, ginagawa ng mga alagad mo ang hindi matuwid sa gawain ng Sabat. Datapwat sinabi niya sa kanila, hindi ba ganyan nabasa ang ginawa ni David nang siya'y nagutom at ang mga kasamahan niya? Kung paanong siya'y pumasok sa bahay ng Panginoon, kumain siya ng mga tinapay na handog na hindi matuwid na kainin niya ni ng mga kasamahan niya, kundi ng mga saserdote lamang. Now, ito yung context. Sinasaway ng mga Pariseyo, mga alagad ng Panginoong Hesus dahil sila ay nakita na habang sila ay naglalakad, ay nakakita sila ng trigo at ito'y kanilang pinuti sa Batangas, kanilang kinuha, kanilang pinitas, kanilang kinitil. Ang ibig sabihin dito, kanilang parang ginanon at kanilang kinain. Para sa mga Pariseyo, ang ginawa ng mga alagad na pagpitas ng uhay ng trigo ay may tuturing na uri ng paggawa. Therefore, paglaspastangan sa Sabat. Now, may magandang paliwanag. Wala dyan sa inyong handouts, but let me quote Dr. Francis Nigel Lee. Sabi niya, mahalagang pansinin na hindi ibinatay ng mga Pariseyo ang kanilang reklamo sa katotohanan ng kumain ng mga alagad ng butil mula sa bukiri ng iba, sapagkat malinaw na pinapahintulutan ito ng kautusan ni Moses. Hindi pala bawal ang kumuha ng tinapaan ng butil. Hindi rin sila nagreklamo ng mga alagad ay lumalakad ng higit sa pinahintulutang lakbay ng araw ng Sabat. Sa panahon ng mga Pariseyo, meron lamang 800 to 900 meters na pwede ka maging paglalakbay. Wala ito sa batas ni Moses. Sapagkat maaring papunta o pauwi pa lamang sila mula sa sinagoga. Tulad din ng mga Pariseyo, ang bukod ng kanilang paratang laban sa Panginoon at sa kanyang mga alagad ay ito. Hinayaan naman noon ni Jesus ang kanyang mga alagad na labagin ang ilan. Note, sa 39 na tradisyonal at hindi makakasulatang tuntunin na ang tawag nila ay abot sa magitan ng pag-ani. In short, ganito, doon sa pag-ani, gumawa sila ng 39 na batas. Kasama yung pagputol, pagkuha, pag-iik, lahat na may kinalaman sa pag-aani. Pag-aani, subtitle 39 laws. Nakuha niyo po? So, ang ibig sabihin dito, hindi sila nagkasali sa batas ni Moses. Nagkasala sila sa batas ng Pariseyo, na kung saan kasama sa pinagbabawal, hindi lang yung pagpitas, kundi yung pag-giik. Sabi again ni Dr. Francis Nigel Lee, sa kanyang tugon sa paratang ng mga Pariseyo laban sa kanyang mga alagad, hindi pinahintulutan ng Panginoon ng kanyang walang kabuluhang mga tradisyon. Sa halip, agad siyang bumaling sa salita ng Diyos na siyang nilabag ng kanilang mga tradisyon. Ibig sabihin, ganito, wala talagang nilabag ang mga alagad ng Panginoong Hesus sa batas ng Diyos, sa batas ni Moses. Ang nilabag nila, yung batas ng Pariseyo. Bakit? Ang gawa na ginawa ng mga alagad ay papasok sa tinatawag na works of necessity o gawa ng pangangailangan, tawag ng pangangailangan o tinatawag din nating works of preservation o pagpapanatili ng buhay. Bakit? Bakit ba sila pumitas? Nagugutom sila. Works of necessity at bakit sila kailangan kumain?
Works of preservation. Gawa para mabuhay. Kailangan natin kumain upang mabuhay at magkaroon ng lakas para sumamba sa Diyos. Para maging maayos ang ating pagsamba. Kung pababayaan natin ang ating katawan dahil sa gutom, at dahil ang turo sa atin huwag ka nang gumawa ng araw ng Sabat, kaya ang gagawin mo, hindi ka na magluluto at hindi ka nakakain dahil bawal gumawa, mahirapan tayong gampanan ang ating gawain sa araw ng Sabat. Imagine nyo, fasting ka mula alas 12 na alauna ng madaling araw hanggang mamayang madaling araw. Sasamba ka. So hindi ito magiging maayos, lalo na sa mga tao na hindi kaya. Baka habang nangangaral ako dito, kumukulo ang mga tiyan ninyo. At ang iba sa inyo ay sumasakit na sikmura, hindi na makakonsentrate. So hindi nagkasala itong mga alagad na ito dahil sa kanilang pagkain lamang ng tinapay. Pinaliwanag din ito ng Panginoong Yesus mula sa 1 Samuel. Ang ibig sabihin po dito, sinabi ng Panginoon, hindi ipinagbawal ng Panginoon, hindi sinaway ng Panginoon sina David, hindi kinundina ng Panginoon sina David, nung kainin nila yung tinapay na para lamang sa mga pari. Alam niyo kung bakit? Kasi kinain ito nila David dahil sa pangangailangan. Kailangan nilang kumain para mabuhay. At ang Sabat ay ginawa para sa tao. Now, ito hindi ibig sabihin na pwede mong labagin ang Sabat ng dahil lamang sa pangangailangan. May mga pangangailangan na pwede mong gawin sa ibang araw. Pero kung ito ay nangangailangan mong gawin sa araw ng Sabat, hindi ka magkakasala. So bagamat ayon sa seremonyal na kautusan, ang mga tinapay na kinain ni David ay para lamang sa mga sacerdote, pinahintulutan itong kainin ni David dahil ito ay para sa pangangailangan. Sa parehong paraan, hindi nakasala mga alagad ng sila'y pumitas ng uhay upang maibsan ang kanilang gutom. Ang ibig sabihin, sa prinsipyong ito, makikita natin na hindi lahat ng paghahanda ng pagkain o pagkain sa araw ng Sabat ay automatikong kasalanan. Ang paghahanda ng pagkain noon sa lumang tipan ay nangangailangan ng mas mabigat na paggawa kaysa karaniwang paghahanda ng pagkain sa kasalukuyan. Kaya't, ang simpleng paghahanda ng mga pangangailangan upang mapanatili ang ating kalusugan at lakas na pangangatawan sa araw ng Sabat ay hindi maituturing na kasalanan. Kung ito ay papatak sa works of necessity. Kasama na rin po dito, sa works of necessity, kapag ikaw ay mayroong trabaho, ikaw ay isang doktor at mayroong operasyon, ikaw ay isang pulis at mayroong operasyon, ikaw ay isang nurse at kailangan mong mag-assist, o ikaw ay mayroong nakatagpuang isang emergency na kailangan mong gawin. Kung ikaw ay may mga anak na may sakit, kung ikaw ay kailangan mag-alaga ng matanda, kung ikaw ay kailangan mag-alaga ng bata, kung kinakailangan mong tumulong sa mga nangangailangan, it can be things na pwede mong magawa on the Sabbath day. Halimbawa, araw ng linggo, ikaw ay dadalo, nakakita ka ng kapitbahay mo, at ang kapitbahay mo ay nasusunugan. Anong gagawin mo? Lord's Day ngayon, bawal gumawa. Bahala kayo sa buhay nyo. No, hindi. Pwede mong gawin ito, pwede kang hindi makadalo, kung tutulong ka, hindi para mausyoso. Ibig sabihin, works of necessity. Kasi kailangan, kapag hindi ka nakatulong, lalo na ikaw lamang na nandoon, makalaki ang epekto nito. So ito yung pwede mong gawin. Works of necessity. Pangalawa, works of mercy. Acts of mercy, duties of mercy. Mga gawain ng kaawaan. Tumutukoy naman ito sa mga gawaing mabuti, pagtulong, at pag-ibig sa kapwa. Again, Matthew chapter 12, verse 9 to verse 13. Ano yung konteksto nito? Pumasok ang Panginoon sa sinagoga, naroon ang isang lalaking tuyot ang kanyang mga kamay. Alam ng mga Pariseyo na mahabagi ng Panginoon Kristo, alam nilang handa siyang magpagaling at gumawa ng mabuti sa nangangailangan. Ngunit sa halip na matuwa sila, ay sinikap nilang gamitin ang pagkakataong yun upang bitagin ng Panginoon at iparatang sa kanya na siya ay ano daw? Lumalabag sa araw ng Sabat. Pero ano tinuturo sa atin ng Panginoon dito? Sinagot sila ng Panginoong Yesus sa kanilang pagiging hindi makatuwiran at nagbigay siya ng isang halimbawa. Kung meron daw ba isang hayop, isang tupa o kaya naman isang kabayo, isang asno,
na nahulog sa hukay ng araw ng Sabat, hindi ba mabuting bagay na ito ay iyong iyahon? Kung ang isang hayop ay handa mong tulungan sa araw ng Sabat, gaano pa kaya ang isang tao na ayon sa larawan ng Panginoon ay nangangailangan ng pagtulong sa araw ng Sabat? Kaya hindi sinagot ng Panginoong Yesus kung matuwid bang magpagaling sa araw ng Sabat. Ang ginawa dito ng Panginoon, ipinakita niya na kailangan at pwede mong gawin ito maging sa araw ng Sabat. Therefore, ang sinasabi ng Panginoon in Matthew 12 verse 12, mabuti ang paggawa ng mabuti, o matuwid ang paggawa ng mabuti sa araw ng Sabat. Anong mahalagang prinsipyo? Lahat ng gawa ng awa, paggawa ng mga mabuti sa ating kapwa, pagtulong sa mga nangangailangan, pagdamay sa mga nagdurusa, paglilingkod sa mga kapatid kay Kristo, ay naaayon sa layunin ng Sabat. Ang paggawa ng mabuti sa araw ng Sabat ay hindi paglabad sa Sabat. Ang paggawa ng mabuti ay pero ang paggawa ng mabuti ay may tamang hangganan. Anong ibig sabihin? Ang mga gawaing mabuti ay maaari lamang gawin kung ito ay tumapat ng araw ng Sabat. Subalit kung ito ay maaari mong gawin sa ibang araw, ipagpapaliban mo ito sa araw ng Sabat. For example, mabuting bagay ba ang magpa-check up? Yes. Yung nanay mo kailangan magpa-check up. Now, ang tanong, kapag hindi ba siya nagpa-check up ngayon, mamamatay na siya bukas? Di pa. So, ipagpaliban mo muna ng check up ngayong araw. Pwedeng bukas, Lunes. Ngayon, malapit nang malagot ang hininga ng iyong ina. Araw ng Sabat. Ipagpapabukas? Hindi. Kasi, it's a matter of life and death. Acts of mercy. Mga gawa ng awa. Sabi ni J.C. Ryle, anumang gawin na kinakailangan upang mapangalagaan at manatili ang buhay, maging ang ating sariling buhay, ang buhay ng mga hayop, o paggawa ng mabuti sa kaluluwa ng tao ay maaaring gawin sa araw ng Sabat ng walang kasalanan. Now, paano tayo magde-decide kung pwede kong gawin o hindi ito sa araw ng Sabat? Ang sagot, ang budhi at ang araw ng Panginoon. Sa maraming pagkakataon sa usapin kung ano ang nararapat na iwasan at ano yung nararapat na gawin sa araw ng Sabat, ito'y nangangailangan ng maingat na paggamit ng ating budhi bilang isang Kristiyano. Dahil hindi nagbigay ang Diyos ng napakahabang listahan ng dapat at hindi dapat gawin sa araw ng Sabat, gayunpaman, malinaw na nakatakda na may hangganan ang mga pwede nating gawin at hindi nating pwedeng gawin sa araw ng Sabat. Kung kaya, sa maraming pagkakataon, ang pagkapasya ay maaari mong ipasya sa pamamagitan ng iyong konsensya. Pero meron tayong dalawang panganib na dapat iwasan. Legalismo. Pagdaragdag sa mga utos ng Diyos o pagtatali sa budhi ng ibang tao sa pamamagitan ng alituntuning hindi naman iniutos ng Diyos. Ito mismo yung pagkakamali ng mga Pariseo. Nagkaroon sila ng listahan ng mga hindi pwedeng gawin sa araw ng Sabat. Iwasan natin na maglagay tayo ng mga pagbabawal na hindi ipinagbawal ng Diyos. General, ang sinabi ng Panginoon, pagtigil sa lahat ng mga ordinaryong gawa at mga mabundong paglilibang. Hindi tayo maglalagay na bawal kang mag-computer, bawal kang ganito, bawal kang ganyan, bawal kang maglarong basketball, bawal kang magganito, bawal. Lahat na ng bawal. Hindi tayo maglalagay ng bawal na hindi ipinagbawal ng Panginoon. Paano mo sasabihin o paano mo gagawin, paano mo husgahan na ito ay hindi dapat gawin? Una, titingnan mo ang sinasabi ng banal na kasulatan. Pangalawa, titingnan mo ang sinasabi ng iyong konsensya. But, reminder, hindi lahat ng sinasabi ng konsensya ay tama. Ang basihan pa rin ng ating konsensya ay ang matuwid na sinasabi ng salita ng Diyos. Your conscience is not the last command or the last authority. The Scripture is. So your conscience must be binded by the Scripture. At pangalawa,
Panganib ng kaluwagan o yung pagpapabaya. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Yung pwede mong gawin, since wala namang ipinagbawal ng Panginoon, I am free to do. Sabi ng konsensya ko, okay lang. Hindi naman ako sinusumbatan ng iglesia ko kapag ako nagtatrabaho ng araw ng linggo. Sa katunayan niya, pinagpapala pa ako ng Panginoon ng araw ng linggo. Mas malaking kita ko pag linggo. Walang konsensya ko na nagbabothered sa akin. Kapatid, sabi ko nga sa inyo, hindi yung konsensya mo ang final authority. May scripture. Tandaan ninyo, ang konsensya mo ay pwedeng mapahina nang dahil sa katigasan ng iyong puso. Pwedeng kahit alam mo na ang araw ng linggo ay para sa Panginoon, pero dahil ang konsensya mo ay walang salita ng Diyos, nagagawa ng konsensya mo na gawin ito nang hindi mo naintindihan ang iyong pagkakasala. Kaya ang praktikal na pagkasabuhay, kung saan malinaw na nagsasalita ang Diyos tungkol sa Sabat, yan ang dapat nating sundin. Sa mga bagay na hindi taas ang tinalakay ng kasulatan at hindi maaring malinaw na mahinuha mula sa prinsipyong ibinigay ng Diyos, dito mo gagamitin ang iyong budhi na nakalubog sa salita ng Diyos or soak with the Word of God at matalinong pagkapasya, bunga ng karunungang ibinibigay sa iyo ng banal na Espiritu. So mga kapatid, this is how we can make the Lord's Day holy. By doing the works of piety, the works of necessity, or the works of mercy. Alam ko marami kayong tanong, so for sure hahaba tayo ng konti sa ating oras, pero yan po'y pangangailangan ngayon para masagot ang inyong mga katanungan. Any question? Sige, Brother Erwin. Thank you po, Pastor, sa lesson. Wait lang po. Ang tanong ko po, with regard sa acts of piety po, nabanggit niyo po kanina na hindi masama ang gumawa kung ito'y gawain regarding sa gawain ng pagsamba. So, yung pong ating ginagawang pagluluto na kasabay ng Sunday School, siya po ba ay kasama sa gawain ng pagsamba ng Panginoon? Okay. Kasama yan, hindi natin masasabing kasama siya sa gawain ng pagsamba kasi hindi siya kasama sa liturgy ng pagsamba. Pero kasama yan sa tinatawag nating pagpapanatili sa kabanalan o sa gawain ng, may tuturing natin kasama siya sa works of piety, sa gawain para sa Panginoon kasi ginagawa ito para sa benepisyo ng mga nakikinig. Lalo na kung ang ating gawain ay panghapon o maghapunan. Karaniwan itong ginagawa, may mga nagluluto. Now, pero may mga bagay na pwedeng gawin para malesen ang trabaho nila. Una, kung magagawa na sa halip na magluto, ay magdala na lamang ng pagkain. Para ito ang pagsalusaluhan ng mga miyembro para lahat ay nakikinig. But in our case, nasubukan po natin na magkanya-kanya ng dala. Yung iba ay hindi nagagawang magdala dahil nga hindi natutunang maghanda. Kaya dumarating dito nang walang dalang pagkain, ang nangyayari ay uuwi at hindi na nakakabalik. Nagkukulang yung time ng fellowship. So pinagkasunduan natin na tayo ay magluto. So kung ito'y ginagawa nila, at ito ay para sa katulungan, para sa gawain ng Panginoon, para magkasama-sama, especially sa extended fellowship, hindi siya may tuturing na paglabag sa araw ng Sabat. Okay? Now, makikita natin, ang ating pong mga ministry ng pagluluto ay hindi natin isinabay sa araw, sa mismong oras ng worship. Kailan natin ito ginawa? After na ng worship, which is Sunday School. At pagdating ng Sunday School, nakakaroon na tayo ng division ng works. May nagtuturo na ng Sunday School sa mga bata, may nagtuturo na ng, meron ng nagluluto, merong ibang mga ginagawa. So, hindi natin siya nilagay doon sa mismong liturgy ng worship natin sa umaga. Pero kasama siya sa full day activity ng Lord's Day. So, hindi natin siya may tuturing na kasalanan dahil siya ay ginagawa natin in the help ng ministry ng salita. Sige, Brother Gio. Pastor, ito pong question ko, medyo confused din po ako paano sasagutin. Kasi nakita po natin sa Bible kung paano po itinaboy ng Panginoong Hesukristo yung mga
nagtitinda ng kanilang mga kalakal sa loob ng sambahan. So, it is sin kung sa araw mismo ng Panginoon at sa lugar ng panambahan ay May nagtitinda tayo ng ating. Yan. I'm expecting that question. Sa Exodus chapter 20, yung sinabi po na sa 6 na araw, alalahanin mo ang araw ng Sabat at upang iyong pangiling, 6 na araw na gagawa ka at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Ngunit sa 7 araw, ang Sabat ng Panginoon mong Diyos, sa araw na yon, huwag kang gagawa ng anumang gawa. Kapag tinignan po natin ito, sa Hebrew word, ito ay melakha, na tumutukoy sa lahat ng trabaho o hanap buhay na hindi ginagawa o na ginagawa sa araw ng ordinaryo at hindi dapat gawin sa araw ng Sabat. Therefore, kapag tingnan natin sa context ng Sabat, merong mga halimbawa na partikular na binanggit ang Biblia na paglabag dito. Sa Exodus chapter 16, nandoon yung pagtitipon ng mana. So, ibig sabihin, ipinagbawal noon ang pagtitipon ng mana, not because mali ang pagtitipon ng mana, kundi ang sabi, sa 6 na araw magtitipon ka ng mana. Sa 7, wag. Anong ginawa ng mga Israelita? Kahit araw ng Sabat, nagtipon. Nagkasala sila. Pangalawa, Exodus 34 verse 21, pag-aararo at pag-aani. Ibig sabihin, pwede mo itong gawin sa araw ng 6 na araw, pero sa araw ng Sabat, hindi. Ito na yon, sagot kay Brother Gio. Nehemiah 13, verse 15 to 22, pagdadala ng paninda. Ang tao ay nagtitinda, bumibili, at nagdadala ng ubas at nagdadala ng alak. Ito ay ginawa nila ng araw ng Sabat. Kaya ang sabi ni Nehemiah, hindi nila bibilhin ang itinitinda ng araw ng Sabat. Bakit? Kasi ayaw nila na i-force ang santaong ito na magtinda ng araw ng Sabat. Kasi ginagawa ito ng ordinaryong araw. At maging yung pagpuputol ng kahoy. Yung nakita natin sa Acts, sa Numbers 15, na pinatay yung nangangahoy. Wala namang masama sa pangangahoy. Pero bakit pinatay? Ayon ko sa mga komentaryong binasa ko, kasi nangungo siya ng kahoy sa context na ipinagpatuloy niya yung ordinaryong pangunguha ng kahoy na dapat hindi ginagawa ng araw ng Sabat. Ibig sabihin, hindi konting kahoy lamang kinuha niya para panggatong sa kanyang pagkain. Sa ating palagay, isang bungkos, isang marami, na ordinary yun yung ginagawa. So, ang ibig sabihin, in the context nito, kasama yung pagtatrabaho, kasama yung commerce, yung pagtitinda, hindi dapat ginagawa ng araw ng linggo. So, ang ibig sabihin, ititigil mo ito. Ngayon, pastor, may nagdadala ho ng paninda para hindi na lamang bumili sa tindahan. May nabasa akong komentaryong ganito. Kung magtitinda ka, hindi para kumita. Para tumulong sa kapatiran. Magtitinda ka nang wala kang kita. Para tulungan ang kapatiran na hindi na bumili sa tindahan. Pastor, hindi yung pagtitinda para kumita. Yes, kasi hindi ito ordinaryong araw. Nagtitinda ka ng 6 na araw para kumita. Pag araw ng linggo, kung magtitinda ka, hindi ka para kumita. Ang intention mo, para tulungan ng iyong kapatid na hindi na bumili sa tindahan. Ngayon, pastor, ayaw ko ng ganyan. Huwag ka na magtinda. That's the principle. Kasi, kailangan mong baguhin ang isip mo na kapag araw ng linggo, hindi ka dapat kumikita o nagtitinda na gaya ng ordinaryong araw. Kasi halimbawa po, kung may nagtitinda at may bumibili, pareho po sila nagkakasala. Or, Intention. Una, yun nga yung sinasabi natin, legit naman ang bumili. Legit din ang magtinda. Pero para hindi siya lumabag, huwag nating gawin sa araw ng
Sabat. Ay, pastor, paano yan? Lalabas kami. Kailangan namin kumain. May nagtitinda. Ibig sabihin ba namin, hindi pa pwede na kami lumabas? Again, we don't want to be legalistic na kahit ang pagbili sa tindahan ay ipagbabawal natin dahil araw ng Sabat kasi ini-encourage natin yung mga magtitinda na magtrabaho ng araw ng linggo. May mga sinasabi dyan, meron kasing strict at saka non-strict position, moderate. Yung strict talagang kahit yung pagtitinda ng lahat ng araw sa araw ng linggo, hindi talaga pwede. Bawal kang lahat mag-grocery, bawal kang pumunta ng Jollibee, as in everything. Hindi po ganda ng posisyon na hinahawakan ko. Again, if that is necessity, and it will help, halimbawa, pagkatapos ninyong magsamba, nagkayayaan ang young people, ang youth, ang family, to go to a place to eat. Of course, may magtatrabaho para sa inyo, but ano yung intention? If that is only for leisure, that will be violating to keep the Sabbath holy. But kung yun extended fellowship, ang pag-uusapan nyo ay yung preaching, yung Bible reading, yung Sunday school, palakasan sa bawat isa, kahit sa tingin ko, in my view, kahit kayo ay sa labas na may nagtatrabaho para sa inyo, I think it will not be violation of the Lord's Day. Pero kung kayo pupunta doon at kayo ay magmo-malling lang, magwi-window shopping, na magiging dahilan para yung salita ng Diyos na naipangaral sa inyo ay mawala, it will be a distraction para sa pagkapanatili ng Lord's Day. Sige po, question pa. Sige po, Brother Arvin. Sa Lord's Day po, sabi po sa confession ay nakalagay na pakabanalin ito. Okay lang po ba isabay yung celebration ng Father's Day at Mother's Day or any other day? Oh, there's nothing wrong with that. Wala akong nakikitang mali kung ito ay, again, in the context ng church. Ginagawa natin ito para sa edification ng bawat isa. Ginagawa natin ito para sa pagpapalakasan sa bawat isa, sa pagkilala sa bawat isa. So, ibig sabihin, kung ginagawa natin ito again, now, ito yung problema. Hindi natin siya isinama sa element of worship na laging kasama yung celebration. As you can see, we do it after ng benediction o after ng pagkatapos ng ating formal na pagsamba. Ginagawa natin siya pagkatapos. Again, kung ito ay in the context ng edification ng church, ito in the context na para sa sanctification ng church, ito ay pwede nating ituring na kasama or maaaring gawin in keeping the Lord's Day holy. Pastor, kahit may mga physical kayong gagawin, my view, halimbawa, mayroong physical na gawain sa church that can be done only on Sunday. Still, it can be done. But, again, if that is necessity, if there is no other way to do it, but kung merong ibang araw, ipagpapaliban ito so that it will be separated day for the Lord. Sige, Jessica. Good morning. Yung sa food po, yung sa food, kasi po, di ba, during that day, nagtinda ka, bumili ka. Parang medyo, yun nga, nagkakasala. What if, in order mo siya, clarify ko lang natin, hindi naman agad-agad totally. nagkakasala tayo. We don't want to be legalistic na, nagtinda ako ngayon, nagkakasala na agad ako. Again, ito ay kailangan ng clear conscience, understanding of the scripture. Naging maliwanag na sa iyo ngayon, intentionally you are disobeying the truth, you're disobeying your conscience, doon ka agad magkakasala. Pero kung ginawa mo ito, again, sabi ko sa inyo, ang intention mo is to help. Halimbawa, malayo yung mga tindahan, nagtinda ka, ang pinakatama, the best is, huwag kang kumita. Kasi ordinary mong ginagawa ng Lunes hanggang Sabado sa pagkain. So, hindi kasalanan agad. What if nag-order po ako in advance? Tapos, ibinigay sa akin during that day. I ordered it in advance. Merong ibang ginagawa ng ganyan-ganito. Sa halip na nung araw ng linggo magkaroon ng transaction, ginawa ng Sabado. Dinala na lang dito yung order. Walang transaction ng Sunday. To keep it, hindi siya negosyo ng Sunday. Yun yung mga practical na nabasa ko.
Oh, nagpa-order siya ng Sabado para pag araw ng Linggo walang perang ibibigay sa kanya. Monday ko na po babayaran. Ha? Or, I-advance mo na ng Sabado. Paano po, Pastor, kung sakali meron tayong family members or church mate na hindi tayo nag-share ng same conviction about the Lord's Day? Paano po ba natin ma-honor ng Diyos without becoming self-righteous or nagkokos tayo ng conflict sa kapatiran? Or paano, nanganganib po ba ako na maging legalistic kung kung yung pagturing ng iba sa Lord's Day ay iba sa pagturing ko sa Lord's Day? Paano po ba natin makikita yung biblical balance? Good question. Kasi again, hindi lahat ng church ganito ang principles. Hindi lahat ng church ganito ang turo. Especially sa Reform, kahit sa Reform circles, hindi ko alam kung lahat ng pastor na ituro na ito. Ako, actually, ngayon ko lang ito na ituro sa inyo ng ganong kaliwanag. Una, let us be aware na hindi lahat ay naintindihan agad ito. So, ibig sabihin, hindi nila ito mapapractice. Secondly, kung ito alam natin, hindi ito lisensya para tayo ay maging mayabang o magmalaki sa iba. Uy, araw ngayon ng linggo, nagkakasala ka. Una, hindi tayo legalistic. Okay? So una, ito ay isang opportunity for us para tayo ay mas maging considerate doon sa iba. Kung ito ay close friend mo, close brother mo in Christ, you may share the truths or the convictions that you have. Pero hindi natin ito po pwedeng ipilit sa kanila. Kasi again, it is based on conviction ng conscience, binding of the conscience, kung paano mo ito gagawin. So, ibig sabihin, hindi ito pwedeng maging daan para mas maging mayabang tayo sa kanila, mas tingnan natin sila kayo kasi wala kayong alam. Kaya hindi nyo nagagawa. Hindi ito para ng ganon. Ito ay for our sanctification and for our growth, kung paano lang natin mas magagawa ang pagsunod sa araw ng Sabat. Meron niya akong kinakausap. Sabi ko, naituro mo na? Yes. Napapractice mo na inconsistently. Sabi niya, ako ay isang inconsistently Sabatarian. Ibig sabihin, alam niya, but nakihirapan siya na consistently na gawin. Now, sabihin ba natin, mahina ka kasi. Hindi ka kasi talaga masunod. Hindi, kasi may struggle. We need to understand that there are some struggles. And still, we need convictions from the Spirit for us to do this. Now, para katulad dito, naituro ko to sa inyo ngayon. Hindi automatically, na lahat kayo ay may expect ko na pag-araw ng linggo ay wala na mag-chat sa akin o magpe-Facebook o mag-YouTube. At hindi rin yun agad magiging subject for discipline. Naku, nakita ko si ganito. Pag-araw ng linggo, katuturo lamang, hawak na naman ng cellphone, naka-Facebook na naman, naka-YouTube na naman. Madisiplina sa iglesia. Hindi ganun yon. Okay? Unless, merong, matibay na defiance. Yung sadyang, matibay na pagtanggi. Talagang publicly ay sinusuway niya yung itinuro ng church, yung itinuro ng Bible, at talagang ayaw niyang makinig. That can be a means para siya ay kausapin o sumabject sa church discipline kung talagang tahasan niyang sinasabing hindi ko susundin ang iniutos ng Panginoon. Pastor, for clarification lang po, yung tungkol sa mga pagbili-bili. Yung kay Jessica po, parang ang context ay within sa dalawang mananampalataya, kung tama ba ako? Ang for clarification lang po kasi baka yung masamay ng iba, yung bibili sa labas. Halimbawa, pag Sunday, may konting celebration, gusto niyong kumain ng pamilya sa labas. Baka mamaya sabihin, nagkakasala yun dahil bumibili sa labas o kumakain sa labas. For clarification po, yun po ba ay sinasabi nating hindi mali dahil sila naman, hindi naman natin pwedeng pilitin na i-observe ang Sabat kasi hindi naman, karamihan naman ng may negosyo ng linggo is hindi naman mananampalataya. Ano po? Yun po ba ang ibig niyong sabihin? Oo. Ganito, kung itong pagbili-bili natin ay out of ignorance,
At ginagawa natin ito na dahil wala pa tayong alam. Una, hindi agad natin ito maituturing na tahasang pagtanggi. Bagamat sa harapan ng Panginoon, again, may mga bagay na ginagawa tayo na kasalanan out of ignorance. Now, ang tinuturo natin dito is paano mo siya gagawing mas banal. Kung expected mo na merong celebration ng araw ng linggo, ihanda mo na to ng araw ng Sabado. O paghandaan mo na siya bago pa yung araw ng linggo. O umorder ka na ng araw ng Sabado pa lang. Para hindi ka na magkakaroon ng kabalahan ng araw ng linggo. May handaan tayo. O sige, Sabado pa lamang. O lahat ng kailangang ihanda ng Sabado is ng linggo na ihanda na natin. Bumili na tayo ng mga dapat na bilhin. Ganon din sa atin. Again, hindi tayo nagsasabing nagkakasala ka agad pag bumili kayo doon sa kapitbahay. Gawin nyo na ng araw ng Sabado. Unless, kailangan. For example, kanina, nagpabili ako ng battery kasi in need. Habang ginagamit ko kanina, bigla siyang nasira. Bigla siyang nawala ng battery. Pero kung alam ko na ito yung masisira ngayong araw na to, Friday pa lamang, Sabado pa lamang, bumili na ako. So parang ganon, kasi hindi automatically agad kasalanan siya. Unless naituro sa iyo at patuloy mo itong tinatanggihan. Ayun, ituro sa amin, ganito pala dapat i-prepare. Pero para sa iyo, wala lang. Nakuha niyo pa bang ibig kong sabihin, mga kapatid? Binabaliwala mo yung katotohanan o yung katuruan. Kaya sabi ko nga sa inyo, I cannot expect na, naituro ni pastor to, dapat ganito lahat. Ito, hindi tayo pwedeng mag-judge doon sa isang tao. Bigla niyong nakita sa mall, naku, nagtumusik kapatid, ang tigas talaga ng ulo. Sabi ng bawal pumunta sa mall. Teka, baka naman may importanteng kailangan palang puntahan. Acts of necessity pala. Doon lang makakabili ng gamot. Ibig sabihin, do not judge a person agad just because hindi nila na-meet ang expectation natin. Nagagawa ko to, hindi nyo nagagawa. Hindi ito panahon para magpagalingan. Ito'y panahon para turuan yung bawat isa na alalahanin ito bilang araw ng kabanalan para sa Panginoon. Di ko nasagot ba? Opo. Sige po, Ate Kuleng. Pastor, simple question no. Paano po saang acts po ba pumapasok if nagpakain yung isang may birthday dito sa church? Nagpakain? Nagpakain po, nag-celebrate. Pinakain ng without devotion, wala. Basta nagpakain lang ho. Ng araw ng linggo? Oho. Nagpakain yung may birthday dito. Saan acts po pumapasok yun, hindi po ba lumalabag sa Sabat? Nagpakain lang ho kasi birthday. Dito sa church. Halimbawa ngayon, birthday ko, nagpakain ho ako. Saan ho yung pumapasok? Anong acts po yun? Yung gapo ay labag sa Sabat. Hindi naman siya Hindi. pwedeng pumasok sa acts of necessity. Hindi rin siya pwedeng, unless mga patay gutom tayo, acts of mercy. Hindi rin siya may tuturing na acts of piety. Pero pwede natin sabihin, mabuting bagay yon. Yan ang sabihin natin, mabuting bagay yon. So, again, sinabi ng Panginoon na ang araw ng Sabat ay pwedeng gawin para sa paggawa ng mga mabubuting bagay. So, kung kayo magpapakain, it will babagsak siya sa paggawa ng mabuti sa araw ng Sabat. Sige, Brother Last Will. na to sa akin, Pastor. Sige po. Sabi po kasi sa confession, after due preparing of their hearts and ordering their common affairs aforehand. Yun po ba ay masasabi po ba natin yung mga nagwo-work, yung sa 6 days nila na ginagawa yung ordinary things, ginawa nila ng Sunday, papasok po ba siya sa disorder, kasi ordering, and then unproductive po yung... Ulit, anong yan? Sabi po kasi dito, yung due preparing... Hindi, yung example mo na lang, yung 6 na araw, hindi ko na Di po ba 6 na araw, sabi nyo kanina din sa lesson, ay ordinary things, gawin nyo ng 6 na araw. Tapos, ginawa mo pa rin ng 7 araw,
papasok po ba siya sa disordering and then unproductive kasi kinailangan mo pang magtrabaho ng araw na yon? Ngayon, ganito. Pa- May mga trabaho kasi, by nature, na ang trabaho talaga nila pumapatak ng araw ng Sabado. At may by nature, may mga trabaho din na pumapatak ng araw ng Linggo. Again, ganito. Kung ang ating pong trabaho ay pumapatak ng araw ng Linggo, ito yung laging tanong. Paano yon ang trabaho ko ay pumapatak ng araw ng Linggo? Anong gagawin ko? Una, ito yung sabi natin. Pwede siyang pumatak sa acts or duties of necessity. Kailangan mong magtrabaho kasi kailangan mong kumita para ikaw ay may maibigay para sa iyong pamilya. Ngayon, kung ikaw naman ay mayroong kalayaan, may kakayanan ka, na kahit na mayroong pangangailangan ka, kaya mong isang tabi ito para sundin ang araw ng Sabat. Ibig sabihin, by faith, hindi ka papasok ng araw ng Linggo. Kasi mas papahalagahan mo ang araw ng Panginoon. Ngayon, pero kung ito ay mga emergency or mga needful na araw ng doktor, pulis, na kailangan ka talaga nandoon, ito ay kailangan mong gampanan bilang pangangailangan, tungkulin. Pero kung kay doktor, at pwede ka namang hindi mag-opera ng araw ng Linggo, pwedeng ipagpaliban ng Lunes, kasi hindi pa naman mamatay ang iyong pasyente kapag hindi na-operahan ng Linggo, pwede mong ipagpaliban. Sabado, may pasok ka pa rin. Hindi mo magawa na maihanda ang iyong mga dapat na gawin kasi ang pasok mo ng Sabado hanggang alas 12. Again, ang confession natin ay hindi nagsasabing nagkakasala ka kapag hindi ka naghanda. Ang sinasabi ng confession, maihanda mo lalo na kung kaya mo siyang maihanda ng araw ng Sabado para handa ang sarili mo sa pagsamba. Again, hindi tayo pwedeng naglalagay ng pagiging legalistic na kapag hindi mo nagawa ito, nagkakasala ka na agad. Again, isa pa dito, yung intention ng puso natin, bakit hindi ka naghanda? Tinatamad ka lang ba? O kaya ka hindi naghanda dahil hindi mo talaga makaya? Nakuha ko ba yung... that will be wrong. Yun yung sinasabi natin hindi tama. Kasi may kalayaan ka na gawing malaya ang Sunday. But pinipilit mo na magtrabaho para sa kita. Ang sabi sa iyo, keep it holy from abstaining, from doing the ordinary thing you do on Sunday. Again, pastor, ito, kailangan kong gawin. This Sunday lang, kailangan kong gawin. Yes, may kita. Pero kailangan kasi sabi ni boss. Kasi pag hindi ko na ipasa ngayong linggo, magkakaproblema kami ng araw ng Lunes. Pwede yung pumasok sa acts of necessity. Yan. Again, ito pa rin yun. Pastor, hindi namin magawa ng araw ng Sabado kasi full-time kami ng Sabado pa din. Linggo lang talaga namin magagawa. Again, it's a matter of discipline. Kung kaya mong magpuyat ng Sabado pa lang o magtrabaho ng Sabado para yung araw ng Linggo, magawa mo siya para ma-full day mo siya. Ikaw ang magsisikap. Magsisikap para magawa mo pa rin yung araw ng Linggo. Again, yung assignment, it can be done after ibigay yung assignment. Diba? Monday, Tuesday, hindi mo na intay yung Linggo para doon ka lang magawa ng assignment. Dahil hindi ka naman 24 hours na napasok. Gagawin nyo siya. Again, hanggat kaya, the confession is telling us, hanggat kaya na hindi gawin ng araw ng Linggo, hindi mo siya gagawin ng araw ng Linggo. Hanggat kaya. Kapatid, medyo, tayo ng konti, late ng konti. Sige po, kasi alam ko maraming tanong po dito. Pasalamat po sa labor. Dito po sa tanong na, ano ang inaasahan ng Diyos na dapat sa araw ng Panginoon? Nakapaloob po dun sa pampublikong pagsamba, yung mga ordinansa. Ano po yung mga ordinansa na
dapat Banal na ginagawa hapunan at saka Lord's tuwing araw Supper. ng Panginoon po. Oo. Kasama siya sa element of worship na ginagawa natin. So tayo, again, pag dumating tayo doon sa pag-aaral natin ng ordinances, merong mga posisyon na ang Lord's Supper ay weekly at merong Lord's Supper na monthly. Pero ang baptism, it can be done depende kung merong profession of faith. So pero pag-aaralan natin kung ano yung magiging conviction ng church natin, kung ano ang ating susundin, if we're going to continue on once every month or every Sunday, ang ating pong Lord's Supper. Yun po yung pag-uusapan natin. Chapter 28, 29, 30. Sige, Kuya Ito. Hanggang 12:30. Okay lang po hanggang 12:30? Hanggang alauna. Hindi, Lord's Day naman ngayon, di ba? Dapat maghapon. joke lang. Sige po. Pastor, may balik ko lang ngayong pagtitinda. Ano po? Paano naman yung pagtitinda ng aking mahal sa buhay tuwing araw ng linggo? Ay, yun nga po, ang sinasabi natin, ano bang intensyon natin? Sumasamba o para kumita? Para sa akin, nasabi ko na yan. Apo. Pero wala akong nagawa. Kasi ang sagot niya sa akin, wala tayong pera eh. Wala tayong lalagay doon sa, doon sa kapatiran, yung usang loob. Wala tayong lalagay doon sa basket. Hindi, wala kayo, mate. Sabi Apo. ko, sige, magtinda ka na. Yan yung matagal ko nang gustong itanong. Kasi, para sa akin, alam ko mali. Pero habang tumatagal, ngayon nga, napag-usapan yung pagtitinda. Kasi napag-usapan, kasi may bumanggit eh. Matagal ko na rin hinihintay yung mga pagkakataon na yan para mapag-usapan yung mga pagtitindang yan. Eh, sabi ko kay Mrs., baka kaya ka lang nagsisimba, gusto mo lang kumita. Sabi siya, hindi, kailangan natin to. Sabi ko, ilalagay mo ba lahat down? Sabi ko, hindi. Sabi sa akin, Mrs., paano naman ating pambili ng mamaya, mga anak may hingi dyan ng 20. May hingi dyan ng 10, wala tayo bibigay. Apo. Sige, bahala ka. Nagbigyan ko. Kasi baka kung pipigilan ko ng pipigilan, baka inahiman pong lang sa pagtatalo o pagtaluhan pa namin kung pagsamba tuwing araw ng linggo, hinayaan ko na lang. Kaya hinantay ko yung mga pagkakataon yan nga na pag-usapan. Dumating na nga, pagkakataon ko na rin para masabi sa iyo kung ano nga ba. Apo. So ang ibig sabihin, Pero hindi naman ang intensyon na kaya lang na nasabi naman sa akin na hindi naman kaya lang sa sisimba dahil sa pagkita. Hindi naman ang kanya business. Kundi sayang naman din yung buong maghapon na yun nga, kailangan may lagay tayo dyan kahit maliit o lumaki. Alam naman ng Panginoon ng ating mga salobin. Tapos, hindi naman yan ang aking sadyang gusto kong i-share yung mga talambuhay ko noong sa edad kong 59 na ako ngayon. Gusto kong i-share yung aking talambuhay, yung mga kasalanan. Yung kasalanan ko na marami akong kasalanan. Umpisa ng bata pa ako, sadyang makasalanan ako, alam ko. Pero nung ako'y wala pa dito, yung kasalanan ko, baliwala lang. Kumbaga, hindi ko iniisip na baliwala lang sa akin yung nagagawa ko kasalanan. Pero nung ako'y mapunta rito, lumaki, lumiit yung kasalanan ko, binibigyan ko ng halaga. Kung paano ko kumita ng maliit, kung paano ko kumita ng malaki, may halaga sa akin. Nung ako'y wala pa dito, baliwala lang sa akin yung maliit na nagagawa ko kasalanan, malaki, baliwala lang sa akin, tuloy lang ang lakad ko, tuloy ang kain ko, tuloy ang tulog ko, baliwala lang. Pero nung ako'y mapupunta dito, nagkaroon sa akin ng halaga yung maliit na malaki na kasalanan. Naisip ko dito yung unang-una, nung ako'y mapunta rito, may mga dumating na problema na iniisip ko na kung kailan ako
nananalangin kung kailan ako naglilingkod, tsaka ako nagkakaroon ng mga itong problema. Problema na hindi ko naman kagustuhan, problema ng aking mga kasama sa bahay, nakalalapit ako sa mga tao na hindi ko naman dapat lalapitan. So- naman ako ito, medyo hahaba lang po yung ating kwentuhan. Pwede niyo po ikwento yan sa ating sa Father's Fellowship. Pero atin muna pag-usapan yung inyong sinabi kanina patungkol po sa pagtitinda. Una, dahil hindi pa naman ho kayo miyembro at saka nabanggit nyo ang inyong asawa, una po, hindi naman natin sinasabi na ang pagtitinda ay kasalanan. Pero again, napag-aralan po natin, ano ba ang intensyon natin kapag araw ng linggo? Sabi ng Biblia, kailangan natin itong gawing banal. At hindi natin ito ituring na gaya ng ordinaryong 6 na araw. Kung yung pagtitinda ay ginagawa natin sa ordinaryong araw, hindi na natin siya gagawin sa espesyal na araw. Therefore, hindi ko agad sasabihin nagkakasala, pero hindi ito yung nararapat na ginagawa sa araw na itinalaga ng Panginoon para maging banal. Para hindi makompromiso ang ating pagsamba. Paalala to, hindi lang po sa inyo, kundi sa lahat, na minsan ay napapaisip tayong